Pumunta po kayo sa service na ito. Nung maramdaman niyo yung presence ng Diyos, saka niyo lang nasabi, nagugutom pala ako sa presensya ng Panginoon. Nagugutom pala ako for more of God. The secret of a prayer that God can say no to is to pray His word and His promises. Even the doctor says na hindi na pwede, na imposible, pero ang Panginoon po, the God of possibilities. Marami po sa inyo nagtatanong, kaya ba? Kaya ba nang gawin ng Lord to? Napaka-imposible, ang tagal eh. Sasabihin ko po sa inyo, kaya po. Nothing is impossible when you put your trust in God. Nothing is impossible when you're trusting in His word. Just hearken to the voice of God today. Is there anything too hard for me? Then put your trust in God alone and rest upon His word. Oh, every day. Saglit po. Nako, pasensya na. Hindi po ako sanay na inaawit yan nang hindi nakangiti yung mga tao eh. Pakisuot mo na po yung magandang ngiti. 19 na taon ng katapatan at kabutihan ng Diyos. Dapat masaya po tayo lahat! Nothing is impossible when you put your trust in God. Nakangiti na po ba kaya? Nothing is impossible when you're trusting in His word. Here we go! Hearken to the voice of God today. Is there anything too hard for me? Then put your trust in God alone and rest upon His word. Oh, everything, yes, everything. Lagyan natin ng buwis. Papalakpakan lang po tayo. Just clap your hands. La la, la 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 la. Mas malakas po, mas malakas. Nako, mas maganda pa po ito. Sabay-sabay. Just hearken to the voice of God today. Is there anything too hard for me? Then put your trust in God alone and rest upon His This service po, dinisign lang po ito just to glorify God. Hindi po ito para sa anuman. The 19th anniversary of JIL Green Hills, we designed this service to celebrate the goodness of God. For everything, oh everything, yes everything is possible. Nakatayo po tayo. Pwede mo pumalakpak! Isang patotoo na will encourage us to believe God for the impossible. Ready po ba kayo for the impossible? Ang ating pong kapatid ay kilalang-kilala natin. Bunsong anak ni Brother Eddie, mukhang kilala nyo na. Siya ang director ng CYN at Director General ng International. Wala pong iba kundi si Pastor Joey Pinalia. Praise the Lord! Hallelujah! Palakpakan po natin ang Lord! God is good! And all the time! God is good! Praise the Lord! Praise the Lord! Siguro, paupuin ko po muna kayo para po hindi po kayo nakatayo the whole time na
magpapatotoo po ako. Ako po ay isang living testimony ng kabutihan po ng Lord. As you know po, kasama ko po ngayon ang aking anak na si Zeke. Si Zechariah Joseph po ang kanyang pangalan. Zechariah means the Lord remembers. And Joseph means the Lord will add or multiply. In 2016 po, ako po ay, ng December, na-hospital po ako and na-mention po ng doktor na I was living an unhealthy life. Kumbaga, I'm overweight, I have sleep apnea, I have type 2 diabetes. And so, sabi po ng doktor, kailangan, kung gusto mo pang mabuhay ng matagal, kailangan mong mag-change ng lifestyle. Alam niyo po, matagal po akong panahon na wala po akong pakialam sa health ko. And at that time po, sabi ni Brother Eddie, anak, kung gusto mong maglingkod ng mahaba sa Lord, kailangan mong ayusin yung way of living mo. Yun po yung nag-ignite sa puso ko. The Lord is good po. Dumating po sa time talaga na practice ko po yun. Konti lang yung rice ko and all that. Pero hindi po doon nagtapos. Nung panahon po na yun, nung nagpe-pray po ako, pinanghawakan ko po dahil alam ko nga pong may sleep apnea ako, meron akong type 2 diabetes. Pinanghawakan ko po yung Exodus chapter 23, verses 25 to 26. So you shall serve the Lord your God. Sa iba pong translation, so you will worship your God and He will bless your bread and your, ayan po, and His blessings will be on your food and your water, and I will take away sickness from among you. And verse 26 po, sabi doon, and none will miscarry or be barren in your land. I will give you a full lifespan. Matagal ko na pong naririnig tong verse na to, pero nung time po ng 2017, ng January, ito po talaga yung bukod po sa personal devotion ko, binabasa ko po to ng malakas. Lagi ko pong minimension, Lord, those who worship you, you will bless our food and our water. You will take away sicknesses. And at that time po, yung verse 26, na none of will miscarry or be barren in your land, sinasama ko lang po siya, pero wala po talaga siya, hindi ko po talaga siya naiisip. Pero at that moment po, nung season po na yon, kasi po I've been married in 2017 for 9 years already at that time. Sabi ko, Lord, panahon na ba na ipag-pray ko na magkaroon kami ng baby? Kasi of course, we've been praying naman po, but wala talaga yung all seriousness in praying. But at that time, the Lord gave me that desire na magkaroon ng anak. Naalala ko po one time, I was passing by a baby store and sabi ko, parang merong na-feel ko po yung desire na gusto ko ding sometime bibili ako para sa bibi ko, hindi naman sa pamangkin ko. And at that time po, nagsimula po ako mag-pray. That was 2017, January, February, March, June ng 2017, nagpunta po ako sa doktor. Sabi ko, medyo nag-lose na po ako ng weight nun, nagpa-check up po ako sa OB, and yung OB ko po, sinabi po niya at that time na, Jovi, it is close to impossible for you to have a baby without workup or yung hormonal workup, yung mga injections or IVF. Sabi niya, imposible because of your polycystic ovarian syndrome, yung PCOS na tinatawag. Ibig sabihin po nun, may mga maliliit na cyst around my ovary na which is kahit na anong gawin, hindi makapasok ang sperm dun sa loob ng egg. So kahit na anong mangyari, hindi imposible. So sabi niya, unless mag-go through ka ng process of workup, kailangan mong, may kailangan kang proseso na daanan. And at that time, sabi ko, magka-anniversary po mag-40th anniversary po ng 2018. So sabi ko, hindi po muna siguro kasi pagkatapos na lang po ng 40th anniversary dahil at that time po, ang iniisip ko pa rin, may kailangan akong gawin sa anniversary. Meron akong mga assignments, hindi ko po pwedeng kalimutan yung assignments na yon. That was June po. After that po, umalis po ako, pumunta po ako nagkaroon din po ng summit noon sa Canada, sa East, tsaka sa West. Nagkaroon din po ng summit sa Spain, sa Italy, lahat po yun, napuntahan po namin. And pagbalik ko po ng Pilipinas ng September,
nandun pa rin po yung agam-agam na syempre hindi nga po ako pwedeng magkaanak. And of course, plus marami pa pong mga personal challenges na dumating sa buhay ko. Na at that time, sabi ko, Lord, bakit ganon? Bakit, di ba sabi mo, those who serve you, those who worship you, you will bless them. Pero bakit parang yung sitwasyon ko, parang parang iba. Parang instead na pinagpapala ako, parang nadi-discourage ako. Instead na parang na-encourage ako, bakit hindi nangyayari to? Pero at that time po, pinangahawakan ko lang po ang salita ng Diyos. Talaga po sa panahon ng parang gusto na nating mag-give up, sa panahon na parang nasasaktan tayo, sa panahon na nahihirapan, salita lang po talaga ng Lord yung panghahawakan natin. Amen po ba? Amen po ba? Sabi po sa Jeremiah chapter 1 verse 12, tinitingnan ng Panginoon na ang kanyang salita ay, I'm actively watching that my word will be fulfilled, that my word will fulfill it. Sabi ng Panginoon. Kaya ang naniniwala po ako na ang salita ng Diyos talaga yung kakapitan lang po natin. And that was September, then November, October came, anniversary po natin yon. And then November came po, galing po kaming Cebu. Pagbalik po namin galing ng Cebu, kasama ko po ang family ko, sumusuka po ako and sabi po ng daddy ko, pumunta po akong ospital. Ayoko pa po magpadala pero dahil po si Brother Eddie yon, baka po ma-DA ako, nagpunta po akong ospital. Pagdating po ng hospital, wala po silang makita, hindi po nila alam. Sabi nila baka UTI. And ako po ay na-admit sa hospital, that was November 16. Kinabukasan po, November 17, sabi nila wala talagang makita, siguro kailangan ultrasound. So, nung in-ultrasound po ako, hindi ko na po papahaba-habain. Basta mapatagal po ng proseso dahil nung unang ultrasound po, hindi po OB yung nakatingin. Pagka-check po niya ng ultrasound, sabi niya, buntis po ba kayo? Tapos sabi ko po, hindi po, imposible. Kasi po PCOS ako and kakasabi lang sa akin na imposible akong mabuntis. Pero sabi po ng OB, meron hong fetus eh. Sabi po niyang ganon. May fetus. Nagulat po ako, tapos sabi ko, talaga? Totoo? Buntis ako? Tapos sabi niya, hindi kasi ako OB. So, ibang magsasabi sa'yo, hindi ako pwede magsabi. Balik ka na lang mamaya. So, that was alas 12 po ng hapon yon. Bumalik po ako ng ultrasound ng alas 2. Hindi pa rin po OB yung nag-ultrasound. So, hindi pa rin po niya ma-confirm. Bumalik na naman po sa kwarto. Hanggang sabi po, pinapainom po ako ng nurse ng antibiotic. Tapos sabi ko, nurse, kasi baka daw buntis ako. Pwede ba akong uminom? Tapos sabi niya, buntis po kayo? Sabi po nung nurse sa akin. Sabi ko, yun nga yung gusto kong malaman. Wala kasing makapagsabi sa akin kung buntis nga ba ako. And then after that po, sabi nung nurse, sige po, gagawan po namin ng paraan na magkaroon ng OB ng magtitingin sa ultrasound. And so, at 5 p.m. po ng November 17, dineclare po ng OB na ako nga po ay buntis. Hallelujah! Thank you, Jesus! Kaya po kanina nung kinakanta po natin na nothing is impossible, alam ko po na wala talaga pong imposible sa Lord. Sobra pong malaking pagpapasalamat dahil even the doctor says na hindi na pwede, na imposible, pero ang Panginoon po ay the God of possibilities. Kaya po, pagka po tayo ay naglagay ng pananampalataya sa Panginoon, sa Kanyang salita, imposible pong i-deny ng Lord yung ating deepest prayers. Naalala ko po, sabi po ni Brother Eddie, nung pong time na many years ago, meron po akong pinsan na nagkaroon po siya ng 7 sakit. And nung nagkaroon po siya ng sakit, dumating po sa time na dineclare po ng hospital na she's dead, si Lenlen. Sabi po sa Infant Jesus Hospital, patay na po yung pinsan ko. Ang ginawa po ni Brother Eddie, nagpunta po sila doon, nagpray po sila. Hanggang for the glory of God and sa kabutihan po ng Panginoon, gumising po yung pinsan ko. She's alive. And until now, ngayon po, buhay po siya, may sarili siyang pamilya. Tinanong ko po si Brother Eddie, Dad, what were you praying? Anong pinagpe-pray mo noong time na yun? Hindi mo ba naisip na patay na si Lenlen? Pwedeng tama na, tapos na. Dead end na eh. Sabi niya, alam mo anak, that time, nagpray lang ako ng salita ng Diyos. Sabi po niya, the secret of a prayer that God can say no to is to pray His word in His promises.
kung tayo po ay pinagpipray, sabi niya, wala akong ginawa, nagre-recite lang ako lahat ng Bible verses na pangako ng Lord na nasa salita ng Diyos. Nagre-recite lang ako ng salita ng Lord hanggang sa gumising siya. Because the Word of God is powerful. Because the Word of God is real and it's a firm foundation. And ito pong salita ng Diyos, maaaring sabihin natin na madalas na nating nababasa, pero pagka po tayo ay patuloy na nananalig at may pananampalataya sa salita ng Diyos, imposible pong hindi sumagot ang Lord sa ating panalangin. Naalala ko po yung sinabi ni Brother Eddie na the Lord will dwarf everything that He has done in the past. And when I was thinking about it, the Lord reminded me, hindi po pwedeng i-dwarf ng Lord yung past nang wala siyang matinding challenge na kailangan tayong harapin. If we want God to do greater things, if we want to see God do greater things in our lives, we have to go through that season. And when we go through that season, I know that the Lord will lead us to victory because the Lord will be with us. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Lord. Sa Diyos po lahat ng papuri at pagsamba. For He is good. He is faithful. Come on, church. Let us give the best clap of praise to the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I will ask Sam, can you come here? Anak, can you just say a simple word of prayer and bless the people who came today? Hallelujah. Napatunayan ko po sa buhay namin. Sa atin po, ngayon po, nararamdaman ko na marami po sa inyo nagtatanong, kaya ba? I sense it. Kanina po, nandun bago po ako tawagin. Kaya ba nang gawin ng Lord to? Napaka-imposible. Ang tagal eh. Tagal na namin dala. Sasabihin ko po sa inyo, kaya po. Kung kaya po sa amin, sa buhay po namin, kaya din po sa inyo. Sige po, taas po ninyo ang inyong mga kamay. Tanggapin niyo po ang panalangin na matagal niyo na pong hinihingi sa Panginoon ngayong hapong ito. Just be ready to receive it in the name of Jesus. Receive that prayer that you've been longing for. Father, we thank you, God, for all you see, all the hands are lifted, surrendering to you, accepting that you are God. Not questioning, not doubting that you are God, that you are able to do things beyond our thinking, beyond our thoughts, beyond our capacity to think or imagine. God, you are God, and that's just the way it is. And we believe right now, that we receive your word, that you said, whatever we ask in your name, Jesus, you will do it. And we claim it now in Mark 11:24, whatever we believe, pray, whatever we pray, we believe that we receive and it shall be yours. Receive it now. We receive it, Lord. We thank you, Holy God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. To you the glory, the honor. In Jesus' name. Makakaupo po tayo sandali. Sandali lang po ito. May old song. Kantahin natin yung song. Fill my cup, Lord. I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, fill me till I want no more. Fill my cup, fill it up and make me whole. Mandali lang po, isang beses pa. Fill my cup, Lord. I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. A bread of heaven, fill me till I want no more. Fill my cup, fill it up and make me whole. But the song, Fill My Cup, Lord, is expression. Pakisabi po, expression of desire. Pakisabi po, hunger.
Yun po yung fill my cup, Lord. There are times we want more. Pagkasabi po, more. We want more. Ito po yun eh. Fill my cup, Lord. 3 scriptures po. Ang aking topic po, fill my cup, Lord. 3 verses. May the God, basahin muna natin yung unang verse. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him so that you may overflow. Pagkasabi po sa katabi, overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Psalms chapter 23 verse 5. Next slide. Mabilis lang po ito. Ito po maiksi lang talaga. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. Pakisabi po, my cup overflows. Mapapansin niyo po na yung mga binabasa kong verse, obserbahan niyo po. Tingnan niyo po ano yung kaibahan ng verses. Bakit? 3 yung verses. Last, Ephesians 5:18. Do not get drunk on wine which leads to debauchery. Instead, pakisabi po sa katabi mo, be filled with the Spirit. Ano po ang napansin nyo? Yung unang verse, ito pong Psalms 23, pakisabi po, description. Dinidescribe yung overflowing life. Overflow. Tinignan ko po yung kahulugan ng my cup runneth over. Ang ibig pong sabihin ay abundance. Pakisabi po, abundance. You were given abundance of food. You're given abundance of kasi po yung tradisyon ng Hudyo, dahil mainit, bumisita ka sa isang bahay, ang unang gagawin ng isang Hudyo sa iyo, dumalaw ka sa bahay para ma-refresh ka mainit. Papahira ng pabango yung ulo mo o langis para ka ma-refresh. Pagkatapos, hainan kanya ng masasarap na pagkain para masiyahan at matuwa. So, yun po yung ideya. Pag i-interpret ko po siya sa konteksto ng Jewish people, ang ibig sabihin, pag pinupuno pala ng Diyos ang ating sisidlan, pinupuno niya ito ng pinakamainam. Sino po ngayong hapon gusto niyong punuin ng Diyos ng best ang inyong mga sisidlan, itaas ang kamay? Yun po yun. So, dinidescribe ng Psalms 23, yung fill my cup. There is a description, ano po yung ibig sabihin, my cup runneth over. Ibig sabihin, hindi ka lang binigyan ng konti, binigyan ka ng, pakisabi po, more than enough. Nag-provide ng higit-higit so you can share. Yun po yung unang description ng pag sinabi mo palang fill my cup. Kasi po, iba-iba yung tasa. May tasang nakataob. Kaya kahit salinan mo, hindi magkakalaman kasi nakataob siya. Meron namang tasa na, ayan, pero walang laman. May mga tasa na nilagyan ng laman kalahati. Merong tasang pinuno, pero may tasang sinalinan ng umaapaw. Tingin po kay Pastor, sa mga tasang yon, paano nyo i-describe ang inyong sarili ngayon? Nakataob na tasa? Tasa na nakalagay sa lamesa pero walang laman? Tasa na may kalahating laman? Tasang puno o umaapaw? Alin po doon kayo ngayon? Naku, ala na po akong kausap. That's it. My cup ran it over. Another verse, sabi ko kanina, you will notice it was a description. Dinidescribe po yung larawan. Yung yun pong do not get drunk on wine which leads to debauchery. Ito po ay command. Sabi po, command. Kasi po, be filled is a command. So tayo po pala, inutusan tayo ng Diyos to be filled. So kung hindi ka filled ng Holy Spirit today, hindi problema ng Diyos yun. Problema po natin yun. Then, yung Romans 15:13, pakisabi po, it is a prayer. Sa tatlo po, yung verses pala natin, along the way, makikita nyo, it's a description, it is a prayer, and it is a command. Tatlong bagay po ang iiwanan lang ni Pastor Joey. Number 1, only God can fill my cup. Sino po rito, alam nyo, Diyos lang ang talagang makakasatisfy at makapupuno ng inyong sisidlan. I wanna hear an amen. I wanna hear an amen to that. The psalmist knows and understands this reality. Kaya sabi niya, for He satisfies the longing soul and filleth the hungry and soul with goodness. Kaya pag kinakanta natin yung verse na ganito, kanina kinakanta sa simula, you feel the hungry and thirsty
within. Doon po kinuha ng writer. Revive us, O Father, revive us again. Holy Spirit. Sabi ko sa inyo, lahat ng kinakanta sa service ni Pastor Benahin, alam ko eh. Even the very verse, pinag-aralan ko, tiningnan ko, bakit niya paborito yung mga kanta? Sapagkat yung mga songs po, doon mo ini-express yung hunger mo sa Diyos. Say amen. As the deer pants for the water brooks, so my soul for you, O God. So alam nung salmista na ang Diyos lang ang pwedeng makasatisfy ng kauhawan eh. My flesh longs for you in a dry and a thirsty land where there is no water. Only God. Pakisabi mo sa katabi mo, Diyos lang talaga. The source of an overflowing life is God. At the first place, kung may unang persona, kapag nauuhaw ang iyong kaluluwa, kung may isang unang persona na dapat lalapitan ka at hahanapin mo, ay ang Diyos. Punta tayo sa pangalawang puntos lang. Pero hindi po lahat ng tao, not everyone knew these great truths or great truth. Hindi po lahat ng tao alam po ito. Hindi lahat ng tao alam nila Diyos lang ang pwedeng mag-satisfy. Kaya sabi ng Panginoon sa panahon ni Jeremiah, you have forsaken me, the spring of living water, and dug their own cistern. Sabi ng Lord, naghukay kayo ng sariling balon na walang ibibigay na tubig. Napakaganda po ng description. Nung ako po sa elementarya, naghuhukay kami ng balon kasi malayong magsalok. May garden po. So kapag naghukay ka ng balon, mga hanggang tuhod, hanggang bayawang, saan ba yung bayawang? Ito. Tuhod, bayawang, hindi. Tuhod, bayawang, balikat. The more na lumalalim, pag hinukay mo yan, the following day, may tubig. Are you there? So kami po, simple lang. Doon kami kumakadlo ng tubig na ipandidilig. Pero minsan, malalim na ang hukay, walang tubig na ibinibigay. That's it. Sabi ng Lord, naghukay kayo ng balon na walang ibibigay na tubig. Pag naghukay ka po, hindi madali. May effort ka po na maghuhukay. Sa banal na kasulatan, may isang lalaking naghukay ng balon. Ang pangalan niya ay, pakisabi po, King Solomon. Kilala niya ang Diyos. Mahal niya ang Diyos. But along the way, nalayo siya sa Lord. Naghukay siya ng mga bagay na makapagsasatisfy sa kanya. Kumuha siya ng maraming asawa. Hindi 10, hindi 100, lalong hindi 200. Ang asawa niya ay 1,000. Tingin po kay Pastor Joey. Ganito bang sabi ng mga interpreter? Dalawa po ang konklusyon. Number 1, kaya siya nag-asawa ng maraming asawa dahil nag-asawa siya ng maraming asawa. Hindi, ganito po. Kaya siya nag-asawa ng maraming asawa sapagkat gusto niyang establish yung kingdom. Kaya yung mga naging asawa niya, iba't ibang lahi. Nakikinig po ba kayo? To establish, solidify his political power. Pangalawang interpretasyon, nag-asawa siya ng maraming babae sapagkat hindi ordinary yung desire niya sa flesh. Hindi siya kayang isatisfy ng 10 babae. 20 babae, 100. Kaya umabot sa 1,000 ang kanyang asawa. And his life is empty. May iba't ibang balon na hinuhukay tayo. We thought when we have it, we'll be happy. Material things. Minsan mga balon yun na ipinapalit mo sa Diyos. Lahat ng koleksyon ng bag, meron ka. Nung una masaya ka, pero pagkalipas ng panahon, hindi ka na masaya. Because passing pleasure. Pagkasabi po, passing pleasure. Yung pleasure na ibibigay ng magandang cellphone, magandang bag, meron. Pero passing pleasure. Pakisabi po, lumilipas. Pakisabi po, kumukupas. Lumilipas yung kasiyahan mo lumipas na eh. Kumukupas. That's it. The things of this world ay mga bagay na masasatisfy tayo temporarily. But at the end of the day, kaya sabi natin, earthly things have let me dry. Ano pa ang kasunod? Ayun.
Swak na swak, sabi nga sa kanto. Eksakto. Hindi ko po alam ilan ang nakaupo po rito today. Hindi nyo alam na ang Diyos lang ang pwedeng makapag-satisfy ng hunger na meron kayo. Ako po ay naging young drug addict at the age of 18. Ang akala ko, ang curiosity lang naman ako eh. Akala ko ang makapagsasatisfy ng kaisipan ko eh. If I am high in drugs, marami akong kaibigan. Akala ko, yun eh, in ako sa mga kaibigan. I thought it's okay. And then along the way, passing pleasure lang po yung gusto kong gawin. And I ended up empty. And then nung gabing yun, yung isang kaibigan ko po, narinig nyo, kumarga siya ng siyam na atiban. And pag siyam na atiban ang kinarga mo, tapos ka. Hindi ka magigising. And namatay po siya. And sa panahon naman na yun, may nag-share sa akin ng gospel. Inanyayahan niya akong umaten sa Arroyo. Hindi ko alam ba't ako umaten. I don't know why I yielded to the invitation. I am the first person na pumunta sa unahan at nag-alay ng buhay. Ulitin ko po, only God can fill your cup, my cup. Diyos lang po ang totoong pwedeng makasatisfy ng ating kauhawan. Sino po kahit gaano karami ang kinain nyo sa buffet, pagkalipas ng ilang araw, gutom na naman kayo? Hindi nyo ba itinatanong kung bakit? Punta ka dun sa sikat na mga buffet, ano ba mga paborito nyong buffet? Pero di po ba napansin, kinain mo lahat, kumain ka ng kumain. The following day, nagugutom ka po ba? Di po ba? Dapat hindi eh. Kasi dami mong kinain, pang 2 araw yung kinain mo eh. Di ba? Oo. Tinodo mo, buffet eh. Sinulit mo eh. Kinain mo lahat. Nilalagay pa nga lang yung salmong, kinukuha mo na eh. Nakatingin lahat yung mga tao. Sabi niya, kinuha lahat nito. Balik-balik ka. Pero hindi po ba kayo nagtatanong, bakit gutom pa rin? Ayan, may sagot po ako. Tumingin po kayo. Because it's natural. We're created na ganun. There's always a hunger. Nagkapasalamat po ako sa Panginoon. Yun po yung pangalawa. Ang sekreto po kung gusto niyong punuin kayo ng Diyos ngayon, ay tanungin niyo gaano kalalim ang iyong kauhawan, gaano kalalim ang iyong kagutuman. The main secret is asking. Pakisabi po, asking and being hungry. Hindi ko po ma-explain why so many people that will attend the service with unusual hunger and makikita mo sila na nagsisimula pa lang ang service being filled, repelled by the Spirit of God. Pakisabi po, again and again. Magkikwento po ako kasi 3 po yung kwento ko pangatlo pa lang ito. I got born again po nung panahon na yon. Pero napansin ko po, mag-altar call. Pwede ba kayong tumingin? Lagi po ako nagpupunta sa altar call. Hindi ko maintindihan. Alam ko namang saved na ako eh. May kausap po ba ako? Alam kong pinatawad na ako ng Panginoon. Lahat po ng gustong lumapit sa unahan at magsuko ng buhay, pumunta po kayo sa unahan. Punta na naman ako. Hindi ko po mabilang yung panahon na lagi ako nagpupunta ng altar call. At tinatanong ko sa sarili ko, bakit ako pupunta sa altar call? Napatawad na ako ng Diyos. May buhay na akong walang hanggan. Gising po ba kayo? And then I realized, mayroon akong hunger. May hinahanap ako, Marlon. May hunger sa puso ko. At yung hunger ko is to be filled by the power of the Holy Spirit. That's it. Kaya 2 po yung hunger. Pakisabi po, physical. Pakisabi po, spiritual. Physical, madaling malaman. Kayo po, paano nyo nalalamang gutom na kayo? Sabi ng isa, gumuguk-guk yung tiyang ko. Parang hindi... Yung anak ko po, may anak po ako, itago na lang natin sa pangalang Catherine. Nung bata po siya, basta say gutom, wala siyang gagawin kundi umiyak. Basta umiyak siya, gutom siya. Kaya halos lahat po ng panaderya sa Kalumpit, Malolos, nabila namin ng tinapay. Okay, physical hunger. How about spiritual hunger? Paano nyo nalalaman na meron kayong spiritual hunger? Natatandaan niyo po ba yung mga araw na
bumabangon kayo ng madaling araw? Maliligo pa kayo ng hot water? Para handa kayo sa inyong quiet time? May kausap po ba ako? Naku, ala na po akong kausap. Tatapusin ko na po ito. Naalala niyo po ba yung mga panahon na yun na babangon kayo ng maaga para katagpuin ng Diyos? May tanong po ako. Ano ang nagdadrive sa inyo para bumangon ng maaga? At sumamba, magbasa ng Bible, at hanapin ang Diyos. Pakisagot po ang tanong ko. Ano po? Naku, hindi po kayo marinig. Ano pong sagot? Hunger. That hunger drives you to seek the face of God. Dinadrive ka nung hunger mo. That's it. Kaya yung hunger natin pwedeng paglaruan ng kaaway eh. May mga hunger tayong hindi tama. Kaya dapat chine-check mo yung hunger. May pagkakataon po bang alam nyo yung kinagugutuman nyo at kinauuhawan? Yun po ang tanong ko. That's it. The main secret to be filled is asking and being hungry. Your hunger will determine the infilling and the feeling of the Spirit. Yung lalim ng inyong hunger, yun ang magdidetermine kung paano ka pupuspusin ng Diyos. Hindi niyo po napansin. Kapag isinahod niyo yung baso sa giripo, automatic pag napuno po yung baso, ano po mangyayari? Gaano kalaking baso yung sinahod niyo? Depende. Kung timba ang sinahod nyo. So yung pwedeng punuin ng Panginoon din ay yung klase ng sisidlan at yung hunger na mayroon ka ngayon. Sino po ang may malalim na hunger sa Diyos ngayong hapon? Nako, hindi ko po makita ang inyong mga kamay. Oh! Naghahanap ang Holy Spirit ngayong gabi kung saan siya lalanding. Ang hinahanap ng Diyos, nabababaan niya ngayon ng Holy Spirit, ay ang mga taong may hunger. Yung ilan po sa inyo rito, umatay ng per-service, bumalik pa. Bakit ka bumalik? I assume na meron kang hunger. Yung iba po sa inyo, pumunta dito, hindi naman kayo taga rito, nag-travel pa kayo, sumakay pa kayo, nagbiyahe pa kayo just to be here. Ina-assume ko meron kayong hunger. I wanna hear an amen. At sabi mo sa Facebook, atin tayo sa linggo ha. Nag-anyaya ka pa. Di po ba? Natural lang yan eh. What is my point today? Naghahanap po ang Lord ng mga taong may hunger. Doon siya bumababa. Yun ang kinakatagpo ng Holy Spirit. I cannot explain that. But the hunger is the landing strip of the Spirit. Pinaliwanag ko na po, Book of Acts. Ang mga disciples po nagsimulang mag-pray kasi sabi ng Lord, tarry in the city of Jerusalem until you're endued with fire from on high. Umakyat na si Jesus ng kalangitan, 10 days po silang naghihintay. At pagkatapos ng 10 days, walang kaginsay-ginsay, suddenly, biglang bumaba ang Holy Spirit. Lahat sila napuspos ng Holy Spirit. I wanna hear an amen. Bakit? Pakipalakpakan po ang Panginoon. Nakakita siya ng bababaan. Say amen. Nakakita po siya. And then, fast forward. Pagdating sa Acts chapter 10, nakakita na naman siya ng mga taong may hunger. Ang pamilya ni Cornelio at ang mga inanyayahan niya, nagpipreach pa lang si Peter, bumaba na ang Holy Spirit. Hunger. Pagkasabi po ulit, hunger. The less spiritually hunger we are, the less we will desire of God. The more na malalim ang hunger ko sa Diyos, the more na malalim ang craving ko para sa Kanya. I crave. I crave. I crave for more. I ask for more. The principle, if you nourish the hunger, it will grow. If you disregard the hunger, it will fade.
Gusto ko pong ikwento sa inyo na minsan, hindi ko alam na nagugutom na ako. Minsan, hindi mo alam eh. Siguro marami kang ginagawa, marami kang iniisip. Until naamoy ko yung niluluto ng asawa ko. At sabi ko, nagugutom na pala ako. Sabi ko, kakain na ba tayo? Tingnan po ninyo. Pumunta po kayo sa service na ito. Nung maramdaman niyo yung presence ng Diyos, saka niyo lang nasabi, nagugutom pala ako sa presensya ng Panginoon. Nagugutom pala ako for more of God. Ilan po sa inyo rito, you sense hunger nung magsimula na po tayong sumamba at magpuri sa Panginoon? Ilan po? Ilan po sa inyo? Babaan niyo po yung kamay niyo. May kikwento po uli ako, pang-apat na pong kwento, tapos na po ako eh. Napunta po ako ng Hong Kong. Hindi ko kasama si Pastora Ellen. Ilang linggo ako doon. May crusade, yung paborito kong evangelist. Tago na lang natin sa pangalang Pastor Benahin. At meron siyang crusade. Sabi ng mga pastor doon, Pastor, may crusade, umaten tayo. So umaten kami, andun kami sa dulo. Siyempre, hindi ka makakaupo sa unahan, mga VIP andun eh. At sabi ni Pastor Benahin, I will pray for all the pastor seated here at front. Please come up here. Nagulat sila, andun ako sa itaas. Sabi niya, Pastor, bakit ka na kaya sa itaas? Sabi ko, Pastor naman ako eh. Hindi nga lang ako yung nakaupo sa unahan. Meron po akong hunger eh. May hunger ako. I want to catch the hunger, the anointing, the power of God. As I close, number 3, tapos na po ako. Seek the infilling, the feeling and the infilling as a continuous, pagkasabi po, continuous experience. It should be a continuous experience. Tingin po kay Pastor, papaliwanag ko, medyo theological ng konti. Ang mga disciples, pakisabi po, baptize. Sila po yung nabaptize nung araw ng Pentecostes. Pakisabi po, one time. Baptize with the Spirit. Pero yung mapuspos, ma-filled ng Holy Spirit, basahin niyo po yung Bible niyo. Pakisabi po, paulit-ulit. Pakisabi po, again and again. That is the secret. Fill my cup, Lord. It should be a continuous experience. Again and again. Again and again. Again and again. Tayo po tayo lahat. Sino po pumunta rito? You are a worship leader. You attended this service. You are from other church. Are you sure? Come up here. Come up here. Change my heart. There is a heavy anointing in the altar right now. I want you to know that. Let me draw. Can we sing along? Can you lift your hands? One more time, change my heart.
feels the anointing. Let me draw nearer. Oh. Touch! 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 Woo! Touch! 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 Set my heart on fire. Touch! Listen up. Tingin po kayo lahat saglit. The Lord is raising new generation of worshipers that will lead the church into His powerful presence. I sense in my spirit that nag-raise po ang Diyos ng isang worshiping generation. Hindi na po kami mga batang preachers. We're getting older. Sabi ko nga po, ang prayer ko po, I want to see another revival. Tumingin po kayo ang mag-aasar sa bagong galaw ng Holy Spirit sa church is the worshiping generation. Mga taong alam nila how to worship in spirit and in truth. It's my prayer today that when you stand in your respective churches on Sunday where you're going to minister, you will bring the presence of the Lord. You'll be carrier of revival. You'll be carriers of the new move of the Holy Spirit. Pakitaas po mga kamay. Change my heart, I pray. I pray that you will receive also. Let there be fresh and filling power of the Spirit as you sing along. Pick them up, pick them up. It's okay if they can return to the respective places. Respective place. As I sing your praise, change my heart. One more time we sing before we close. Oh. Let me draw nearer. Gigilid po ako saglit. Bring it, Marlon. Some are being filled with the Spirit right now. Fill my cup, Lord.
Change my heart. Change my heart. Change. Dito po sa right side nito ng balcony, I want you to know that the Spirit of God is touching the balcony right now. Here, here, here. Yan po sa itaas na yan. Lift your hands. The Spirit of God is touching the balcony, that right side of the stage. This balcony. It's your chance to be filled now. Kayo po dito on this side. The move of the Spirit is right here, right now. The move of the Spirit is right here. Meron pong narito, dinala mo po yung anak mo today. And that child, yung anak niyo pong yan, ang karga-karga niya right now, being anointed by the Lord at this very age. Yung anak po na yan na dinala niyo in this service today. I want you to know that the Lord is anointing right now, even the child. Hawakan niyo po yung mga anak niyo. Claim it for your children right now. No other name like Jesus. When I speak your name, mountains bow down. When I speak your name, there's healing. When I speak your name, heaven rejoices. What a wonderful name. What a wonderful name. What a wonderful name. Jesus. Some came to the service with tumor, with cancer, with sickness, diseases. I don't know. Patong niyo po yung kamay niyo. We just speak the name Jesus and expect a miracle to happen today. Ang dami niyo na narinig about faith, believing, faith, but this time, we actualize our faith. The next 1 minute, we just speak the name Jesus. Say it with faith. Jesus. 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 Loose that body in the name of Jesus. I pray that cancer and tumor to be lifted in the name of Jesus. I command that mountain to move in the name of Jesus.
I command that evil spirit to leave and go in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus of Nazareth, the Son of the living God. Jesus, 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 Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Give the Lord a mighty hand of praise.